Sa ilalim ng matalas sa pagsusuri ni Atty. Ed Tolentino, ang laban na ito ay hindi lamang basta pagbabalik sa ring. Ito ay huling pagkakataon ni John Riel Casimero na isalba ang kanyang naghihingalong karera mula noong 2022 matapos ubara ng kanyang korona sa WBO Bantamweight Division. Naging topsy-turvy o magulo ang landas ng dating 3-division world champion. Binigyan daan ni attorney ng pinakamalaking kalaban ni Casimero ay hindi si Nery, kundi ang kanyang sariling disiplina at conditioning. Sa edad na 37 anyos, wala nang luho ng panahon para sa Pinoy boksingero. Ang pagkawala niya sa world ranking sa mga major sanctioning bodies ay isang red flag na nagsasabi na unti-unti na siyang nilalamon ng limot sa mundo ng boxing. Narito ang mga problema na dapat tugunan ayon kay Atty. Ed. Dahil sa serye ng mga pagkakamali, kailangan ni Casimero ang pangalan ni Nery na kasalukuyan na nasa number 5 sa WBO upang muling mapansin ng mga world title committees. Mentalidad ng isang kampiyon. Ayon sa pagsusuri, kailangan ibalik ni Casimero ang gutom na nagpanalo sa kanya laban niyan kay Zulani Tete noong 2019. Hindi na sapat ang yabang, kailangan na ng resulta. Narito naman ang hamon sa 122 pounds. Isang mahalagang aspeto na tinutukoy ni Atty. Ed Tolentino ay ang madilim na record ni Casimero at Nery pagdating sa timbang. Parehong notorious ang dalawa sa pagbibigong makuha ang tamang bigat na nagresulta pa sa pagbaban nila sa bansang Japan. At para kay Casimero, ang kasaysayan niya sa paggamit ng Benson na method sa England at ang pagkakamaling pagiging overweight laban kay Saul Sanchez sa Japan ay mga senyales ng malubhang problema sa kampo. Kung nais siyang talunin si Nery, ang solusyon ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng ring, kundi sa loob rin ng kusina at sa gym. Narito naman ang estrategikong solusyon. Una, scientific weight cutting. Marami ang nagsasabi na kailangan talaga ni Casimero na isang professional na nutritionist at strength coach. Hindi na ubra ang huling minutong pagbabawas ng timbang na nagpapahina sa kanyang stamina. Pag-iwas sa ring rust at katandaan. Sa edad na 37 anyos, ang katawan ay hindi na mabilis rumisponde. Ang pagpasok sa Kyrgyzstan ng in the best shape of his life ay hindi opsyon, kundi ito ay obligasyon. Respeto sa 122 pounds limit. Ang junior featherweight o super bantamweight division ay hindi ang kanyang natural na timbang noon. Kung mahirapan siyang makuha ang 122 pounds, mawawala ang kanyang lakas na siyang tanging alas niya laban kay Nery. Sa huling bahagi ng pagsusuri, binanggit ni Atty. Ed Tolentino ang masaklap na pagkatalo ni Casimero kontra yan kay Kyunosuke Kameda noong October 2025. Doon raw nakita ang isang Casimero na walang plano, walang adjustments at dito sa loob ng ring ng taktikal siyang takbuhan at suntukin na lang bigla ni Kameda. Si Luis Nery makwento ay isang all-action fighter na may mabigat na kaliwa, ngunit napatunayan niyang kaya niyang magpabagsak tulad ni Naoya Inoue. Kung papasok sa Casimero sa laban ang tanging baon, ay ang pag-asang makatama lang ng isang malakas na suntok, malaki raw ang tsansa niya na muling mabigo. Kaya naman, narito ang mga solusyon sa loob ng ring. Malinaw na battle plan, hindi maaring rumble lang ng laro. Kailangan niyang pag-aralan ang pagkatalo ni Nery, kina Inoue at ni Brandon Figueroa. Kailangan ng counter-punching at footwork para iwasan ang mapanganib na kaliwa ng Meksikano. Kung sakaling maging mailap si Nery, o di kaya'y maging agresibo, dapat ay may plan B at plan C si Casimero. Ang pagiging one-dimensional na fighter ang naging bitsa ng kanyang pagkatalo kay Kameda. Ang laban ito ay para sa WBA Gold title. Kung manalo siya rito, muli siyang magiging relevant. Mga kakwento, narito ang konklusyon ni Atty. Ed Tolentino. Ang Casimero vs. Nery ay isang salpukan ng dalawang boksingero na naghahanap ng redemption. Ngunit para sa ating kwadwalas, ang solusyon ay simple, ngunit mahirap na gawin. Disiplina sa timbang, matalinong fight plan, at pagbabalik ng lupit na walang kapabayaan.